I am blessed every day. Happy Wednesday. Good morning, good afternoon, universe. Wala ba kayong pera? Ako rin. Oh, no. Ito yung last batch ng ating kishna or ginisang kamatis at saka sibuyas. Ito yung pang-araw-araw. Nilagyan ko na kasi ubos na siya. At ito yung natira. I-repack natin. Ginaganito ko yung cellophane pag nag-repack para hindi siya kalat-kalat sa cellophane. Like that. O, diba? Hindi siya kalat. Hindi siya kalat katulad. Kalat. Kalat na halipunan. Tapos na. Tapos na. Kompleto na ang ating ginisang kamatis at sibuyas for Ramadan. Tapos na rin ang ating tomato puree. Yung binlender na tomato. Yes, hindi tayo magluto ngayon, kaya tambay sa kusina. Gagawin ko ay, ito siya guys, siya, beetroot. Dinaan ko sa processor. Beetroot. Lalagyan natin siya ng orange, tsaka carrots. Ito yung iniinom ng dalaga. Si Madam din umiinom. Ako rin umiinom. Ito daw ay cleansing, maganda sa health, sabi ni Madam. Kaya imbis ipatapon na yung mga orange, hindi naman sira yan, diba? Luma lang siya. Kaya gagawin natin juice. Kailangan mo lang maging madiskarte kasi wala ka namang gagawin. Kasi indomie lang ang kakainin ng aking mga alaga today. Indomie. Diba? Pero it's at 12. Noon, wala pa sila, mamaya-maya konti. Kaya ito muna gagawin natin para matuwa naman. Dahil indomie or noodles lang yung kinain nila ng lunch, maaga tayong nakaakyat. At nakatulog kung ano-anong ginagawa, naka-edit, nakapag-post at alas 7 sa gabi. Bumaba na tayo at para magkape. Mayroong cake, sobrang tamis, tama lang, bagay lang sa kape. Kape na sobrang pait na walang timpla. Yes guys, mapait. Mayroon akong video dyan kung paano ginawa yung gawa or Arabic coffee. Kaya ganun talaga siya, bagay sa mga ganyang cake na sobrang tamis. Pasalamat ka na lang sa Diyos at ganyan yung amo mo, napakabait. Lahat ng nakakain nila, kakainin mo din. O diba, napakasarap sarap sa feeling na ganyan yung amo mo. Samantalang yung iba, dinuduro-duro ng utos sa trabaho. Pero ikaw, imbis magtrabaho kasi nga sa sobrang haba ng break time mo, pinapakain ka muna. Bubusugin ka muna bago pa pagurin. Hindi nga guys, ganun, mabait talaga sila. Kahit hindi ka itinuring na iba. Kung pagbaba mo ng alas 7, kahit ilang oras ka pang nag-break time, kailangan talagang magkape ka muna. Ayaw nila yung nagtatrabaho ka. Kape muna, kain muna kung anong mayroon. Ganun sila kabait. Kaya 7:30, 30 minutes tayong nag-break. Hindi pa kasama kaninang tanghali ng 5 hours na break time. Sana all na lang. Diyos ko Lord, salamat. At ito na nire-ready na natin yung patatas, tsaka kalabasa. Kasi gagawa tayo ng rice kabsa. Di ba nasabi ko, paborito nila yung red or yellow rice na kabsa. Kaya pinapagawa na naman ako kasi nagustuhan nila nga yung kahapon. Kaya ganun lang. Kailangan mo lang isipin na yung ginagawa mo, yung niluluto mo para sa mga anak mo. Kahit ang totoo ay sa ibang tao naman. Pero hindi ka naman itinuring na iba. Isipin mo na lang, kapamilya mo sila. Kahit unbelievable. Ayan, mayroon diyang 1/2 na chicken. Binalatan ko na yan siya.
Niready ko pala yan bago ako umakyat kaninang lunch ng 1. Niready ko na pala yan kasi frozen nga, 'di ba? Kaya pagbaba ko ng alas 7, malambot na siya. Ganyan lang lagi, paulit-ulit lang naman yung nilalagay kong condiments diyan. Naglagay ako dyan ng pepper, yung ginisa nating sibuyas at saka kamatis. Naglagay ako ng isang pirasong bawang, yung lumulutang lemon na dry. Cinnamon stick, cubes. Pinakuluan ko lang siya ng 30 minutes. After ng 30 minutes, nilagay ko na yung patatas. Inuna ko yung patatas kasi nga matigas siya kaysa kalabasa. After 10 minutes, sinunod ko na yung kalabasa. At nagsabay na rin ako dyan nagpakulo ng tubig. Nilagyan ko ng asin at saka mantika para sa ating rice. Ipipreboil natin yung rice dyan. Hindi naman talagang lutong-luto. Mga 50% cook lang. Kaya, ayan. Kailangan kulong-kulo bago natin ilagay yung rice para siya bumuka. Yung humaba. Hindi naman ito masyadong mahaba yung rice namin. Ganyan lang siya. Masbate rice. Ilagyan ko pala yan siya ng sili para mabango yung rice. After na half cook na yung rice natin, inilagay na natin doon sa ating ginawang chicken at saka mga gulay. Yan. Check natin siya after 10 minutes. Ito na yung itsura niya. Kaya pahinaan na natin yung apoy. Wait natin mga 10, 15, 20 minutes like that. Mag-prepare na rin tayo ng lettuce. Lettuce lang yung kakainin ng mga kambing ngayon kasi wala na kaming cucumber. Ubos na. Yan lang mayroon lettuce. Kaya, it's time to eat na. O, diba? Grabe talaga. 2 hours and half mong hinintay. Ayan na, makakain ka na rin. Habang kami pala ay kumakain, may nag-doorbell at ipinasok lang doon sa gate. Mga gamit yun sa kusina, gamit sa panglinis, mga tissue, kung ano-ano pa, gamit sa panlaba, mga downy, gamit sa mga panlinis ng CR, ganun dumating. Kaya pagkatapos kumain, hinakot muna namin yun. Ayan siya. Yung iba nandoon sa taas na, yung iba nandoon na sa laundry room. Kinarga na ng aking alaga. Masipag na alaga. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching.